naman ay hindi iiwan ang ating Tatay Digong. Bring him home! 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 At siyempre, kapartner Admar, hindi lang tayo dito sa liwasan dahil tayo po ay sinasabayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, at Mindanao. At siyempre, kapartner Admar, hindi tayo iiwan ng ating mga kababayang OFWs. Kaya shout out sa lahat ng mga OFW na sinasabayan tayo sa ating Facebook Live, paging sa ating YouTube Live. Mabuhay ang ating mga OFWs! Nakita natin mga kababayan sa Netherlands, hindi nila iniwan si Tatay Digong. Tama po ba? Ganyan kalakas ang suporta na tinatanggap ni Tatay Digong kahit saan man siya magpunta. Kaya hindi tayo mag-aalala, tama? Dahil may kasama si Tatay Digong! Nagtataka ang international community dahil ang gobyerno natin ipinadala si Tatay Digong. Pero ang mga Pilipino lumabas, ipinakita ang pagmamahal sa ating dating Pangulo. Nagtataka sila kung bakit ipinadala sa banyagang bansa ang ating Pangulo na nagdulot ng magandang epekto sa bawat Pilipino. At bago tayo magpatuloy, kapartner Admar, maaari na po tayong makaupo. Once again, lahat po tayo dito ay nandito sa liwasan dahil tayo ay naniniwala sa mga programa at nagawa ni Tatay Digong sa loob ng 6 na taon. Tama po ba? Ang bawat sa atin, isa sa atin, merong kanya-kanyang testimonya kung bakit niya gusto si Tatay Digong. Kasi kung totoo pang kriminal si Tatay Digong, hindi magkakaisa ang mga Pilipino ngayon, tama? At nakikita ko, kapartner Admar, punong-puno ang liwasan. Kaya mag-ingat tayo dahil baka may mag-picture ng mga bakanting upuan. Siguraduhin natin, ipakita natin ang ating lakas at ang ating suporta kay Tatay Digong. Tatanungin natin, kapartner Admar, kailan kayo naramdaman ninyo masin kayo sa Pilipinas? Kailan? Parang ang hina. Anong administrasyon? Duterte! 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 Pero mga kababayan, ano po ang ginawa nila sa tanging presidente na nagparamdam sa atin na tayo ay Pilipino? Ano po ang ginawa nila sa presidente na ipinaramdam sa atin na ligtas tayong maglakad sa kalsada kahit gabi, kahit madaling araw? Anong ginawa nila sa presidente natin na sinugpo ang CPP, NPA, NDF, sinugpo ang iligal na droga, sinugpo ang kriminalidad? Sabi ni Vice President Sara Duterte, kidnapping ang ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya nung panahon na si Tatay Digong ay tumayo para sa bawat isa sa atin, sino po ang tatayo ngayon para kay Tatay Digong? Sino ang tatayo para kay Tatay Digong? Siya sa loob ng 6 na taon, tumayo siya para sa bansang Pilipinas. Panahon naman natin ngayon na tumayo para kay Tatay Digong at para sa Pilipinas. Kaya ang sigaw ng taong bayan, bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home!
Lahat po tayo nasaktan sa gariwa nila kay Tatay Digong. Tama po ba? Sino ang hindi nakatulog dito? Lahat po tayo nag-abang. Ibinabalita nila na legal daw. With papeles daw yung paghuli nila kay Tatay Digong. Pero naniniwala ba tayo doon? Hindi. Dahil illegal. Kidnapping ang ginawa nila, mga kababayan. Balik tanaw tayo sa panahon na namuno si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpile natin ang lahat ng kanyang mga pahayag doon kung gaano niya ipinamalas ang kanyang pagmamahal sa bansa. Itoon niyo po ang inyong mga mata at atensyon dito po sa ating LED wall, sa lahat ng mga nanonood sa ating ngayon sa inyong mga cellphone, mga desktop, laptop, tablet, at panoorin natin, magbalik tanaw tayo noong panahon ni President Rodrigo Duterte. Talagang galit ako. Sinisira ang bayan ko. Mahal ko ang bayan ko. Mahal ko kayo. Huwag kayong magalala. But we will never compromise our dignities. Your concern is human rights. Mine is human life. No under the rules. We're to destroy, not really fight, but destroy the Communist Party of the Philippines. Kaya ako mamatay, mahulog yung aeroplano, I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantle the oligarchy that control the economy of the Philippines. We will make superior regulatory infrastructure in the Philippines. In other words, we're going to build the build. Gone are the days when the Philippines decides and acts in the shadows of the great powers. We may need your help, but we will not do it at the expense of the dignity. I am a Filipino. If I am accused of something, it must be within the jurisdiction of the Philippines. If I am tried, it should be before a Filipino judge. And ang prosecutor must be a Filipino like me. I am not a Filipino for nothing. Kasi ganito lang kami kapobre, do not with our dignity. Mamaya mga kababayan, maraming magsasalita dito sa ating harapan at magpapatotoo sa lahat ng mga mabubuting nagawa ng ating dating Pangulo. Hindi niya tayo iniwan, ganyan ang ating presidente. Hindi traidor si Tatay Digong. At ang isa sa makapagpapatotoo niyan ay ang kanyang spiritual advisor at matalik na kaibigan, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. At para lubos pa nating maunawaan ang kanilang relasyon at kung paano sila nagtulungan
para sa bansang Pilipinas. Atin pong tawagin ang kinatawan po ng Kingdom of Jesus Christ, si Sister Eleanor Cardona. Magandang hapon sa lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong dito sa Liwasang Bonifacio. Woo! At sa lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong sa buong Pilipinas na nakikipag-isa sa atin sa hapong ito. Live tayo sa iba't ibang probinsya, sa social media. So lahat din ng mga OFW nakikipag-isa po sa atin sa hapong ito. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na makibahagi ng kwento kung paano naging magkaibigan si Pastor Apollo C. Quiboloy at si Tatay Digong. Kumbaga, this is a friendship that is forged in fire. Pagkakaibigang nabuo sa apoy. Bakit? 4 na dekada silang magkasama. Nagkita sila o nagkakakilala sila nung prosecutor pa lang si Tatay Digong in the 80s sa Davao City. At nag-uumpisa pa lang ang gawain ng Kingdom of Jesus Christ. Boss. Napakasimpleng buhay. Maliit pa ang kapilya, hindi pa rin kilala si Tatay. So ano ba yung klaseng pagkakaibigan meron sila? Hayaan yung babasahin ko ito. They are two ordinary people who work together in dangerous environment. And through the years, they develop a strong friendship forged in fire. The friends who support each other through difficult illness and situation. Bakit masasabi natin doon na buo ang kanilang pagkakaibigan? Sa kalagitnaan ng apoy, kapagsubukan, kahirapan, kahit kamatayan. Noong 1980s, ang Davao City ay naging laboratory ng CPP, NPA, NDF. Napakagulo. Yung Agdao, kung saan nandoon ang chapel pastor, ay tinawag na Nicaragdao. Araw-araw nagtutumbahan ang mga pulis sa daan. Kasi may mga Sparrow units ang mga CPP, NPA, NDF, NPA pa noon. Ganun ang sitwasyon ng Davao. Itatawag din na Nicaragua, Nicaragdao at Maanagua. Magulo. Walang gustong titira sa Davao City. Dahil takot. May takot. Kahit sa kapilya ni Pastor, may mga pumupunta doon at tinatakot ang mga misyonaryo. Ilalagay ang 45 sa harapan at pinapapili. Baril o Biblia? Ganon ang Davao. Tumakbo si Mayor bilang Vice Mayor at muli siyang dumalaw sa pananambahan ng Jesus Christ. Sa madaling salita, nanalo si Mayor bilang Vice Mayor noon hanggang naging Mayor ng 3 terms, hanggang naging Congressman at naging Presidente ng bayan nating Pilipinas. At mula noon hanggang ngayon, magkakasama sila ni Pastor. Ano bang klaseng kaibigan sila? Sabay silang maglaro ng golf. Ganon kasimple ang buhay. Sabay silang nagmo-motor, nagpo-biking, nag-big bike. At si Mayor din ang nagturo kay Pastor na maging piloto. Piloto silang dalawa. Nag-aral sila para maging pilot. Pero nung mag-solo flight na si Pastor, sabi ni Mayor, Pastor, sabay ako. Pag dapat nandyan ako. Pero hindi talaga dumating yung panahon na yun. Hindi nakapag-solo flight si Pastor hanggang ngayon. Kasi sabi ni Mayor, Pastor, delikado pag mag-solo flight ka na magpiloto sa aeroplano. Pag bumagsak yun, patay ako sa milyon-milyong members ng kingdom. Hindi nila ako mapapatawad kung mawawala ang pastor nila. So, ganoon silang magkakasama. Sa Davao City, sinabi ko ngang magulo. Pero habang umuunlad ang Davao City, umuusbong din ang gawain ng Jesus Christ. Kambal sila.
Magkaiba man ang landas, magkaiba man ang kanilang ginagawa, magkaiba man ang misyon nila sa buhay. Dahil si pastor ay naging pastor, tagapag-alaga ng kongregasyon, ng kanyang mga tupa, si Tatay Digong naman ay naging ama ng syudad ng Davao. Umunlad at lumago ang Kingdom of Jesus Christ, kasabay ng pag-unlad at paglago ng Davao City. And through it all, magkasama sila. Nakita namin kung paano ang pagmamahal ni Tatay sa mga taga Davao City. Alam ko nakita niyo rin kasi naramdaman din natin nung siya naging presidente natin dito sa Pilipinas. Nung may baha sa kanilang lugar, nauunang si Tatay na doon. Alam natin kung paano siya naging taxi driver para malaman niya na talagang ligtas ang lahat ng mamamayan tuwing gabi. Alam din natin kung paano siya ang unang pumunta doon sa Tacloban, nung panahon ng Hayan, hindi pa siya presidente. Davao City Mayor lang siya. Pero siya ang unang official na pumunta doon sa Hayan. Kasabay din ng Children's Joy Foundation, ang foundation ni Pastor, upang tulungan ang ating mga kapatiran na nasa salanta ng Baguio doon. Mga kababayan, si Pastor at si Tatay Digong, they're ordinary people. Kaya nga sinabi, God calls ordinary people to do extraordinary things that God has destined them to do. Destiny. Tadhana. Tinadhana na silang dalawa na maghalos makakambal ang kanilang misyon sa buhay. Si Pastor, tagapangalaga sa spiritual, nagbabago ng mga tao na tunay na pagbabago mula sa puso. Si Digong din ang nag-aalaga sa mamamayan, una sa Davao City. At alam ko, na-experience natin yan dito sa buong Pilipinas. Nagpapasalamat tayo dahil may isang Rodrigo Duterte na tumayo laban sa terorismo ng una doon sa Davao. At nung nangyari ang naging presidente siya, nilabanan din niya ang terorismo, katulad din ni Pastor, na inilaan niya ang laban kasama ang bayan upang masugpo ang insurgensya na nagpapahirap sa ating bayan. Merong isang nakipaglaban, ang ating presidente, at ganun din si Pastor. Nakipaglaban ba siya sa droga? Alam natin kung paano siya tumayo, paano siya nanindigan sa katotohanan. Sa Davao City pa man hanggang ngayon, kung ano yung bahay na tinitirhan ni Tatay Digong nung mayor pa siya hanggang naging presidente siya. Pareho lang ba ang bahay niya? Nakatira ba siya sa parehong bahay pa rin? 30 years na, nire-repair lang niya. Si Pastor, kahit lumago ang Kingdom of Jesus Christ, walang ni isa mang ari-arian na nakapangalan kay Pastor. Ganun pa rin, namumuhay na simple, although pinagpapala talaga tayo ng dakilang Ama, pareho silang hindi bumigay sa pera, hindi nababayaran ang kanilang paglilingkod at serbisyo sa bayan. Totoo sila na talagang tutunay na nagmamahal sa bayan Pilipinas. Si Tatay, noong may panahon na tinalikuran siya ng iba niyang mga kasamahan, si Pastor, nilapitan niya, at tunay nga, kahit iniwan siya, nung tumatakbo siyang mayor or congressman, pero